Nais kong batiin ang bawat isa ng happy 7th anniversary po. Pakibati po, happy anniversary. At palakpakan natin ang na nagsama sa atin dito. Ang ating President of the Board of Trustees, Dr. Edith Reyes, Vice President Dr. Tess Vega, Treasurer Dr. Ramil Pizarro, ang ating mga board members, Dr. Lea Medina, Dr. Eric Escudero, Dr. Lyndon Jimenez, ang ating hospital administrator, Dr. Rosario, Chief of Clinics, Dr. Diana Sabala, ang ating Chief Nurse, Rochelle Turan, at sama rin po ang iba pa nating mga kasama doktor, Dr. Joji Pito, Dr. Fanny Jimenez, Dr. Joffy Rex, Ariel Ilaya, Dr. Justin Ilaya, Mrs. Ria Escudero, Mr. Cesar Sabala, Joe Vega, at sa ating lahat na bumubuo sa ating komunidad dito sa Centro Medico. Bukod sa happy anniversary ay happy fiesta na rin sa karangalan ng ating mahal na Birhen ng Santo Rosario. At napakaganda po na ang napili nyo pong patrona ng ating Centro Medico ay ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Bagamat siya nga ay patrona ng diocese, napakaganda ring tanda ng mahal na Birhen ng Santo Rosario para sa atin. Sabi ko nga kahapon sa seminaryo, isang araw ako ay nasa Santo Domingo, nagmisa din ako sa La Naval de Manila, sa Birhen ng Santo Rosario. At nung binabalik tanawan ko nung ako'y estudyante na araw-araw ay kailangan magdasal ng rosaryo, aminin natin, real talk tayo, ang isa sa pinakamahirap dasalin ang Santo Rosario dahil paulit-ulit. Aminin natin, para lalo na sa mga kabataan, boring. Kasi paulit-ulit. Kaya nga merong iba, sabi na, pwede bang sagot na lang, Father? Pareho rin, no? E may ulitin na naman yung Holy Mary, no? Pareho din, no? Kasi pare-pareho lang, no? Yung dinadasal. Kaya nga nung may lumapit sa aking estudyante nung Sabado, sabi niya, Father, ano bang magandang maidudulot ng Santo Rosario ng pagdidebosyon? Kasi ang hirap, mas mabuti pa yung mag-contemplate ka na lang, mag-imagine ka ng Bible scene o ibang dasal na mas madamdamin, na talagang mas nangungusap, mas spontaneous. Sabi ko, may kagandahan ng spontaneous prayer. Pero sa Santo Rosario pa lang, bukod sa laman ng dasal, yung pamamaraan mo ng pagdarasal ay meron ng maituturong biyaya sa iyo. Dahil sa paulit-ulit, pagtsatsaga mo, dun unang itinuturo sa atin ng mahal na ina, dun itinuturo sa atin ng Diyos na sa paulit-ulit nating ginagawa, doon matatagpuan natin ang Diyos. Sa paulit-ulit nating ginagawa, doon tayo mas makatatagpo at lalago sa pananampalataya. Dahil aminin natin, ano bang mas madalas mangyari sa buhay natin? Yung pambihira o yung paulit-ulit? Diba minsan, ang inaantay nating para maramdaman natin ang Diyos, kailangan may pambihirang karanasan. Kaya yung iba, di ba, kaya tayo nagpupunta sa mga lugar ng mga aparisyon, kung saan sumayaw ang araw, may lumuluha, may dumudugo, may langlalangis. Kasi akala, uy, nandun ang Diyos kasi na yung Birhen doon, lumuluha. Yung Santo Niño doon, sumasayaw. Yung lugar doon, nangangamoy rosas. Pero, di ba mga kapatid, mas madalas sa buhay natin ang pangkaraniwan. At lalo na po sa propesyon ninyo,
Pagising pa lang sa umaga, alam nyo na mangyayari sa buong araw kasi yun yung nakasanayan at yun yung routine. At aminin natin, kaya dumarating ang panahon, we take things for granted kasi parang kahit kaming mga pare, no? Ang tawag doon, matic na. Di ba? May expression tayo, automatic na. Automatic na. Pagdating ko sa dadaan ako doon, kukunin ko yung chart, pupunta ako dito, kakausapin ko sila. Kahit kami mga pare, pagpasok pa lang sa simbahan, matic na, magmimisa kami, papakumpisal kami. Pero doon sa mga paulit-ulit at pangkaraniwan, katulad ng Santo Rosario na paulit-ulit, doon pala natin matatagpuan ng Diyos. At yun ang magandang paalala sa atin na dito, no? I'm sure by this time, may mga iba sa atin, we get bored. Kaya minsan, nung ako'y na-assign sa Makati, no? Doon, ang bilis magpalit ng trabaho ng mga kabataan. 1 year, 2 years, sabi sa father, lilipat na ako. Kapapasok mo pala, kakabore na ako eh. Minsan naman, hindi naman dahil naghahanap ng mas malaking kita, kundi parang they want to find excitement, they want to find something new, something unique. But I told them, if you cannot find God in the ordinary things, later on, even if you have that peak moment, it will also die down and you will look for another. Pero kung makikita nyo raw po ang Diyos, maging sa pangkaraniwan, pag dumating na yung mga di pangkaraniwan, all the more you'll be able to relish it. Don't wait for those extraordinary moments if you are not prepared for the ordinary moments. If you are able to find God in the ordinary moments, in the ordinary experiences, then all the more you will find God in the extraordinary moment. We heard in the gospel today, the Annunciation. Ewan ko kung napapanood yung ibang mga pelikula sa tagpong ito. Yung ibang eksena, makikita nyo, sumasalok lang sa balon si Mama Mary. Yung isang eksena naman, nandun siya sa kusina. Doon nagpakita ang anghel sa kanya. Hindi naman yung nakatulala lang saka nagpakita ang Diyos. Nung ginagawa niya yung mga ordinaryong pangkaraniwang gawain buhay, doon nagpakita ang anghel. Doon nangusap ang Diyos sa kanya. Kaya, watch out. Watch out for those ordinary moments. For all you know, yung simpleng pagbisita mo sa pasyente, yung pagdala mo lang nung pagkain niya, yung pagkuha mo lang ng blood pressure niya, baka yun ang paraan na gagamitin ng Diyos, kausapin ka. Baka inaantay mo ang Diyos, kausapin ka doon sa chapel. Oo, kakausapin ka rin sa chapel. Pero malamang kakausapin ka rin doon sa pasyente mo. Sa kapwa mo doktor, kapwa mo nurse, kapwa mo staff. Baka nasalubong mo lang dyan sa labi. Yun pala ang ginamit na pagkakataon ng Diyos. At yun ang aral ng Santo Rosario sa atin. Kaya as you learn patience in praying the Holy Rosary, you will also learn patience in life so that you will see God unfolding. And in the hospital, again, very appropriate Our Lady of the Holy Rosary because isn't it all the mysteries of the Holy Rosary somehow happen in the hospital. Lahat ng eksena, lahat ng emotions ng mga misteryo ng Santo Rosario nasa ospital. May joyful mysteries sa ospital. Lalo na doon sa kung saan may pinapanganak. Nandun yung kaligayahan, and when you see parents holding for the first time their babies, mothers beholding their face, tinitignan kung sino kamukha. Sana kamukha nila. Sabi, ba't kamukha nung kapitbahay ko? Biro lang. No? Those are joyful moments, no? When they bring their children for the first time for their check-up, no? So, meaning that their children are growing. And then the luminous mysteries.
How many people are enlightened in the hospital? You know, I believe so many conversions happen in the hospital, sometimes more than in churches. Di ho ba? Kasi pag nasa hospital ka, doon ka naliliwanagan ano mahalaga sa buhay. Pag nasa hospital ka, doon mo masasabi, dapat mas ginugol ko sa pamilya ko. Diba? Doon yung maraming dapat. Dapat pala, tinigilan ko na to. Dapat pala, hindi ko lahat pinuntahan, lahat ng mga handaan, lahat ng party. Ayan, nagbabalik ka na. No? Na ang katawan ko. Lahat ng dapat. Dapat pala, hindi lang panay trabaho. Kasi, ayan, so many insights, so many enlightening moments happen, luminous moments happen in the hospital. God revealing Himself to us, not only to the patients, but I'm sure also for all of us. As you encounter your patients, allow those moments. As I said, they are also means by which God is revealing Himself to you. And of course, the hospital is the place of the sorrowful mysteries. How many times we have seen, we have been part of people's sorrows. When for the first time they realize, when you have to reveal to them ng diagnosis na may sakit sila, na gano'n nakaluba ang sakit nila o ng kanilang mga mahal sa buhay. When you just have to, when the time comes, you have just to be silent because it's beyond words. But you are there. Nandun kayo, nandun tayo. At gusto nating sabihin, nandun din ang Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo, ang iluluwal ni Maria, Emmanuel, nasa atin ang Diyos. Maging sa kapighatian, nasa atin ang Diyos. And you are instruments of that message. And of course, the glorious mysteries. When this time you have to tell your patients, good news, okay na. Di ka na kailangan bumalik. Tapos na ang treatment. Good news. Benign lang pala. You see, all those mysteries. And what is mystery? Mystery is not the unknown. Akala natin, di ba, ang term natin sa mystery, ang pagsabi mong mysterious, unknown. But in our faith, mystery, kaya nga mamaya sa misa sabihin ko, ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ano ibig sabihin ng misteryo sa ating pananampalataya? Ang presensya ng Diyos. Naririyan ng Diyos. Kaya yung mga nangyayaring mysteries dito sa ospital, joyful, luminous, sorrowful, and glorious mysteries, lahat ng ito ay daluyan ng presensya ng Diyos. Imagine that every day you're encountering the mystery of God. Every day you're encountering the message of God. So you have a very special vocation. You have a very special mission. And that is what we give thanks to God through the intercession of Mama Mary. So as we continue with this Mass, let us pray for that grace. I'm sure some people here right now, you are feeling the burden of the daily grind. Siguro nga kanina, pagising mo, parang hinahata ka pa ng kama mo, Lunes. Yan na naman, same routine, monotonous, boring. But today, Mama Mary wants to tell you, God is there. And in the course of time, you will encounter all those episodes, joyful, luminous, sorrowful, glorious. And Mama Mary is also telling you, God is there. And so there is no reason to despair. There is no reason to lose hope. There is always a reason to find meaning in life. And we thank the Lord
for giving us this opportunity to become healing instruments. Mama Mary, Our Lady of the Holy Rosary, teach us to be patient, not only in praying the rosary, but to be patient in our lives, because you're always telling us, God is with us. God is always in everything we do. Amen.